Duterte. Yan. So, yun po. Magandang hapon po sa lahat. Welcome po dito sa ah, Zero Booster natin. Yan. Dinig naman po ako, no? Nakita ko naman, nag-i-smile na kayo. So, dinig na dinig. Andiyan dyan si Christine, no? Si TL Christine. So, batch 15, marami pa akong hindi kakilala. So, at least nagkita-kita tayo dito, no? So, hindi na kasi ako nag-TL sa batch 15 tsaka sa batch 14, no? Pero, nagturo pa rin ako dito sa booster room. Yun, kamusta yung hapon nyo? Kamusta? Kamusta? Nagtanghalian naman na kayo, no? Para sakto, may laman yung tiyan. Saktong-sakto, mabubusog din sa matututunan natin dito sa booster, no? Yun, mag-share na ako ng screen. Kita nyo na yung screen ko. Yes po. Yes po, TL Nikin. Yes po. Ayusin ko lang yung screen ko para kita ko rin yung chat. Yun. Sige po. Start na po tayo, no? Welcome po sa booster natin. So, ito po yung booster natin sa Zero na isa sa benefits nyo bilang estudyante sa TBSA, no? Bagamat meron tayong self-paced na lesson, so nag-effort talaga yung community natin para talagang magabayan doon sa pag-develop ng skills natin, no? Particular dito sa Zero. So, yun, pwede bang i-type nyo yung reason bakit napili nyo yung Zero? Although baka lahat naman ng booster inaatinan nyo, lahat ba? Type 1 nga sa lahat ng booster inaatinan, no? So, napakagaling nyo lahat, talagang inaaral nyo, no? Yan. Meron bang Zero lang yung pinili tsaka client getting? Type number 2 nga. Yan. So walang nag-type, no? Ibig sabihin lahat inatinan, no? Yan, magandang bagay yan. QB, si Julius, pinili niya yung QB at Zero, no? So, yun, maganda yan kasi nag nag-upskill, nagpapakabihasa sa ano natin, no? So, yun. Yun po, yung booster natin, lagi po nag-i-start tayo ng Friday, 2 p.m. No? Yan po yung session natin. So, yung iba na may schedule, lalo na yung may mga trabaho. So, pwede naman nila ito mapanood sa replay, no? Pero, yung isa nga lang, yung booster natin hindi to self-paced, no? Self-paced gaya nung nasa portal natin. So dito, mamaya di-discuss ko naman, talagang susundan nyo yung gagawin natin. So may mga assignments pa rin pero primarily halos magkakasabay na tayong gagawa ng activity, no? Para lang magkaroon ako ng idea, sino ba yung may mga zero account na ba kayo? So type nga number 3 kung sino yung may mga zero account na. Yan, isa, dalawa, tatlo, yan, may mga zero. Yan. Sinong wala pa para magka-idea tayo? Meron type number 4 sa wala pa. Wala pang zero account. Yun, meron pa. Marami pa. Okay. Madami pa wala, no?
Sige. Meron na po 30 days pero expire na. Okay lang kasi pwede naman tayong magdagdag ng organization. So another free 30 days 'yun. Okay lang expire kasi pwede tayong mag-add ng another organization, 'no? 'Yun. So sa mga number 4, kung kaya nyo habang nagdi-discuss pa at nagpapakilala pa ako, magdi-discuss ng outline, kung kaya nyo pang gumawa ngayon, gumawa na kayo. So kung may email kayo, mag-sign up lang kayo sa Zero, pero kung tingin niyo masyado kayong mape-pressure, 'wag na. Ah, Make sure na lang na makasunod kayo ngayon, tapos tutulungan na lang kayo ng mga makakatapos ngayon at saka namin 'no, ng mga assistant natin, dito sa booster para ma-guide kayo kasi susunod na kayo. So 'yan, puwedeng i-ready niyo na yung mga zero niyo 'no. Type niyo lang po sa Google, Xero 'no, eto yung nakasulat natin, Xero Accounting, 'yan. So mag-sign up lang po kayo diyan. 'Yan, thank you Sir Jonathan, 'yan, nandiya diyan, binigay na ni Sir Jonathan yung link 'no. Yun po, mamaya i-discuss ko naman paano niyo ako susundan 'no, tsaka magbibigay naman tayo ng, 2 to 3 minutes break para mag-login kayo dun sa Xero account niyo, para susundan niyo na ako sa gagawin 'no. So yun po, housekeeping, alam niyo na yan, nakailang, Zoom session na kayo 'no, sa mga lessons. So respect, yung session natin, yung oras 'no, maging on time, manatiling naka-mute 'no. Kung hindi pa naman oras para magsalita, bibigyan namin kayo ng time para makapagsalita, may Q&A tayo at saka meron tayong refresher 'no. Meron tayong, breakout rooms, 'yun tapos mag-engage tayo sa, puwede naman mag-take note kung may tanong na o kaya naman ilagay sa chat box natin, puwede 'yun, sasagutin ng mga TAs natin. Puwede rin nating basahin after kapag Q&A session na natin. Okay. So, mag-focus lang kasi yun nga kailangan yung sumunod, hindi naman tayo magmamadali 'no, pero ang gagawin kasi natin susundan niyo na yung, gagawin ko 'no, 'yan. So, yun po, yun po yung housekeeping natin, alam niyo na po 'yan. So yun po, sa instructors and, TAs, so yun po, kilala niyo naman po sa hindi po nakakakilala sa akin, so ako po si Nikki, Nikki Abilar. So ano po ako, instructor na po ako sa TBSA for 3 consecutive batch 'no. Nagtuturo din ako sa Rise Up Online Learning ng ng na ano rin business part business din ng Shepherd 'no. Ano siya, specialty course siya, 'yan. 3 years na po akong freelance bookkeeper, pero hindi po ako wala po akong accounting background. So, water treatment technician po ako. Tapos nung pandemic, naunang mag-aral ng bookkeeping yung asawa ko. So, na-inspire ako kasi gusto ko rin kumita. Ayoko naman na siya lang yung kumikita, 'di ba? 'Yun. So, nagsikap akong pinag-aralan din yung bookkeeping, hanggang natutunan ko siya. So na-land ko nung 2022 yung client ko pa rin hanggang ngayon 'no. Lahat ng nala-land kong client, wala akong nawawala, lahat client ko pa rin sila. So 4 yung client ko ngayon, ah, ah, US, karamihan sa kanila, 3 US, 2 US, isang Australian at saka isang Canadian. 5 na pala client ko kasi may pumasok na US. So 'yun. So yung Australian client ko, ano na siya, magti-3 years na rin kami 'no. So bakit ko ba binanggit Australian? Kasi yung level 1 and 2 natin ay magfo-focus tayo sa Australian, pero lagi niyong tandaan na yung zero hindi lang siya pang-Australia, okey? 'Yun. So, palalawigin pa naman natin 'yan mamaya. So, 'yun po yung aking background. So, anytime naman po, puwede niyo akong matanong, nandiya-diyan din po ako sa Discord,
no? So, 6 weeks po tayong magkikita-kita. Yan. Sige po, ipakilala ko po yung aking mga partner sa Zero Booster na nag-volunteer din para tulungan tayo doon sa sessions natin para talagang matuto tayo. Sige po, pakilala ko po sa inyo si Sir Jonathan at saka si Miss Leonor. Sige po, mag-unmute na po kayo Sir Jonathan at saka kasunod po si Miss Leonor. Hi, hello, batch 15. Thank you po instructor sa intro na aming mga TAs. So, batch 14 po ako. Yung mga magagaling sa batch 14 na TA namin ay wala na pong oras eh. Marami na silang clients. So, kami po ang volunteer ngayon ni Miss Leonor. Asahan niyo po gagawin po namin ang aming makakaya para matulungan kayo dito sa booster at saka mag-assist kay Instructor Nikki sa pagtuturo niya. Okay, yun lang po. Maraming salamat po. Hello Ayan, po, si good Miss Leonor. afternoon. Welcome batch 14 for Zero Booster Level 1 and 2. Ako po ay si Leonor Daniel, ang inyong teaching assistant for 6 weeks. Feel free to ask kung may questions, huwag po mahiya. I will love to help you and support you para mag-grow po sa Zero Booster natin. Isa din po ako sa TBS student, batch 14 po. Maraming salamat. Salamat po, Sir Jonathan at Miss Leonor. Yun, yung masisipag natin na makakatuwang, no? So, anytime, pwede nyo po yan sila kulitin, no? Pero pagpahingahin nyo naman po sila, huwag naman po 12:00 ng gabi, no? Yan. Yan. So, yun po, kami po yung Team Zero, kami po yung makakasama nyo in 6 weeks. So, eto naman po yung outline natin, no? Yung outline natin sa buong 6 weeks, no? Kita naman po no yung screen. So, ngayong week 1, introduction tayo sa Zero. So, hindi na mas malalim na introduction yan kasi familiar na kayo dyan. Tapos, chart of accounts, conversion balance sa week 2, introduction naman sa GST, no? Tapos, business activity statement, tapos upload tayo ng bank statement manually kasi wala naman tayong bank na i-connect, no? Yan. Tapos week 3, magre-reconcile na tayo ng mga statement lines. Tapos magpa-process tayo ng transfer, tapos matching ng mga transactions at saka matching ng mga bills or invoice. Ganyan. Tapos tuturuan ko rin kayo ng pag-create ng bills, invoice, part na yun. Week 4, pag-process ng prepayment tsaka overpayment gamit ang Zero syempre. Tapos week 5, bank reconciliation. Tapos pag-generate ng financial report, understanding ng financial report at saka BAS lodgement or business activity statement lodgement. No? Paano magpa-file ng sales tax. Okay? So, yan yung matututunan nyo sa buong 6 weeks. Sa week 6 natin, finalization na lang ng activity natin at saka i-compare nyo na yung ginawa nyo doon sa final report na gagawin ko at saka ng BAS para malaman nyo kung correct yung ginawa nyo mula week 1 hanggang week 5. Okay? So, yun po. Yung laman ng ating yan po yung inaasahan. Wala po tayong zero payroll. Yung zero payroll, ipapasok po yan sa level 3 and 4. No? Last year, sa level 3 and 4, nagpasok din sila ng real estate. Tapos US naman, kasi nga yung week 1 tsaka 2, ang ginawa natin, Australian context siya. No? Yun. So, yun. Etong level 1 and 2, nakafocus na siya sa dati kasi half pa, kasama pa yung may
US eh. Ngayon, nag-focus na tayo sa Australian. Para level 3 and 4, focus naman kayo sa US context ng zero. Okay? Para maraming skills at maraming pang portfolio. No? So lahat ng magiging result ng activity natin, pwede nyo yan gamitin bilang portfolio, bilang experience, no? Kasi actual naman to. Okay? Yan. So, syempre, hindi naman basta sasalang lang. No? Meron tayong objective. Bakit tayo pumasok sa booster, no? So may mga personal objective din kayo, pero yung objective talaga hindi na natin isa-isahin yung line, no? Number one, pinaka ultimate goal ng Zero Booster ay syempre maging confident kayo na sabihin niyo na kayo ay zero expert o kaya naman Australian bookkeeping expert, 'di ba? Kasi after ng 6 weeks, gusto natin, objective natin, maging confident na kayo, maging memorize nyo na yung buong workflow, paano natin ginagawa, paano ba tayo nagka-client work. No? Para once na humarap tayo sa client, Australian man, sa Australian client na mag-interview sa confident na confident tayo sa interview. No? Magamit nyo yung lesson natin dito sa Booster para makakuha ng client, para maging confident sa pagharap sa client. Yan yung ultimate goal natin. No? Masabi natin na ikaw ay zero expert. Okay? Okay? Okay po ba yun? Type nga po. Sino ba ang zero expert dyan? Pa-type. I am zero expert. May nag-type number 1. Usually kasi mga number, no? Pa-type po, pa-type. Sinong maging gustong zero expert dyan? Pa-type sa chat box na I am zero expert. Walang nagta-type pa, hindi pa? Takot pa, takot pa. Kasi hindi pa tayo tapos. Sige, pagtapos babalikan ko kayo. Yan, sige. Yun, no, meron si Christine, no? Talagang matapang to si Christine, eh. Yan, yan. Pamarisan nyo si Christine. Yan. Sige po, next natin, yung weekly session flow para familiar na po kayo, no? So, 2 p.m. nagbubukas yung ating session. So, papasok na tayo ng 2 p.m. I-welcome kayo, no? Sa session natin. Tapos, babalikan lang yung housekeeping. Tapos, number 3, refresher. So, yung refresher natin, magtatawag tayo, no? Ito yung para malaman natin, magtatawag tayo randomly ng mga estudyante, ano yung natutunan nila from previous session. Okay? So, every week gagawin natin 'yan sa buong 6 weeks. So, random naman 'yan. Kaya kung sino yung mga nakabukas yung camera, yan yung madalas natatawag dati. Ngayon, yung mga hindi nakabukas ng camera, yan na yung tatawagin natin, no? So, mag-open kayo ng camera para hindi kayo matawag next week, no? Yan. So, that 2 to 3 students, no? So, ang objective natin para no, ma-refresh yung buong session, maalala yung pinag-aralan, at the same time, sila, makita natin kung meron talagang ano yung inabot ng natutunan from previous session. Okay? So, tapos, pasok tayo sa regular session natin. Yan. Tapos, magbe-breakout room tayo ng 15 to 20 minutes. Ang laman ng breakout room natin ay sharing kayo ng tungkol sa lesson, magtanungan, o kaya naman magtulungan kung meron pa mang hindi nakakahabol na kasama doon sa breakout room. Tapos after breakout room, Q&A na tayo, tapos closing. Okay? Okay po? So, yung buong session na yan, target natin 2 hours, tapos na po tayo. No? Yan. Yan. So, okay. So, pasok na tayo dun sa week 1 natin ngayon. Sige nga po, bago tayo pumasok. Malinaw po ba yung session natin? Sige nga po, type number 1 po ulit kung okay na. Yung weekly session. Okay.
Sige po. Kung wala na, ah, sige, bago pala yan, bigyan ko po kayo ng 1 to 2 minutes break, no? So 2:26 tayo, pasok tayo ng 2:28 or hanggang to 2:30. Mag-open na po kayo ng zero nyo. Yan, ng zero. Sige po. Sa mga meron na pong zero account, mag-open na po kayo. Tapos pa-type na lang dito sa chat box natin kung nakapag-open na. Type number 2 kung nakapag-open na po kayo, no? Sige po, di-discuss ko na yung context naman. Yung lesson na 'to, yung kabuuan, workflow talaga 'to mula sa simula, 'no, ng workflow sa client, actual client, paano magsimula hanggang paano siya matapos, okey? Hanggang filing na nga ng tax, ng BAS, 'di ba? Yun yung matututunan natin. So, parang wala na tayong hahanapin dito mula sa start to finish. Ngayon, anong niche 'to? So, yung niche na 'to ay Australian yung country niya, photography business siya, 'no? So, yung client na 'to, nakuha ko siya 2023, 'no? So client ko pa rin 'to hanggang ngayon. Actually yung client ko na 'to hindi na lang photography yung bino-bookkeeping ko sa kanya, meron pa siyang air condition business, may services business pa siya. So, tatlo yung bino-bookkeep ko sa Australian client na 'to, 'no. Pero ito yung photography yung ituturo ko ngayon, 'no. Kasi bakit photography? Siya yung madali, ang objective natin magamay niyo lang yung workflow from start to finish, 'no. Mula sa paano mag-enter ng trial balance, mag-enter ng mag-export ng trial balance hanggang tax filing, sales tax filing, 'no. May tanong sa chat box, zero AU po ba? Zero AU? 'No, 'pag tinype niyo naman sa Google zero, pumunta kayo sa dashboard, okay lang kahit makapag-sign in kayo ng kahit ano kasi 'pag nag-set up naman tayo, Australian yung ise-set up natin, 'no. Susundan niyo na ako, 'no. 'Yun, so 'yun yung context, 'no. Service lang siya, bakit service? Kasi 'yun yung madali, sa ngayon, 'no. Ang objective kasi natin 'yun nga, magamay niyo po siya, magamay ng magamay yung workflow, 'no. 'Yun yung gusto natin mangyari. Para kaya niyo na mula sa pag-setup, 'no, kasi usually 'pag nakipag-DC tayo, sa client, ano yung gagawin? 'Pag bago yung company, tayo yung magse-setup o kaya naman usually may mga client na wala pa silang accounting software, tayo pa yung magpapasok ng data. Meron sila spreadsheet, so tayo magpapasok ng data. So hihingi natin yung mga tax file nila o audit statement sa kanila para yun yung ipapasok natin sa accounting software, 'no? Yan, so case to case basis, 'no? Kaya, ituturo natin mula sa start hanggang matapos, 'yun. So ano pa ba? Ah, 'Yun, eto susundan niyo na ako, yung paraan natin ng pagtuturo, hindi na 'to parang, marami pang mga tawag dito, theoretical, hindi na, diretso na tayo kasi meron na kayong lesson, from previous, dun sa portal tsaka yung previous lesson ni Coach Harry. So ang gusto natin, susundan niyo na ako, para magamay niyo yung buong workflow. So workflow siya sa photography pero actually, angkop 'to sa lahat ng uri ng business. Kasi nagsisimula naman talaga tayo, 'di ba? Para ma-enter natin yung mga opening balances, hingiin natin i-o-audit natin yung balance sheet niya, yung trial balance niya, hingiin natin yung tax file niya, 'no, yung previous tax return nila para kung bago pa lang sila. Pero kung nakuha nating client, existing na yung zero nila, so i-o-audit na lang natin, ko-compare na lang natin yung data sa tax file or sa tax return kung tama, 'di ba? Yung data doon sa data sa zero. So kung may mali, sasabihin natin kay client para mag-adjust, 'no? So dito 'yon, dito lahat 'yon, 'no?
Yun. Sige. Kung malinaw na, type number 3. So, start na tayo, no? So, dediretso na ako sa 0. Yan, no? So, makikita nyo na sa demo company ako, no? Okay? Saglit lang po, excuse lang po. Sige po. Mapapansin nyo, kayo rin po ba nasa demo? Sino yung mga nasa demo? Yan. Yan, magandang tanong. So, nakapost. Sige, mamaya, ano mo to, Decem Kotanda. So, save natin yan. Sagutin natin mamaya yan. No? 30 days, 6 weeks, ma-expire na. No? Yun. Sige po. Yan. Meron ng mga nasa demo company. So, lakihan ko lang yung aking screen. Yan. Mas kita na, no? Yan. Sige. Okay? So, ang gagawin natin para makapag-add. So, kung expire na yung dati nyo, hindi nyo kailangan mag-alala, hindi ito gaya sa QuickBooks na kailangan yung gumawa ng panibagong account. No? Ito yung kinagandahan na mag-practice sa zero. So, punta lang kayo dito, ayan, no, sa left side. Kita? Kita yung, anong tawag dito? Mouse cursor ko. No, kita naman. Pa-type nga sa chat box para alam ko po. Ayan. So, nandito kita yung Demo Company Global. So, click nyo lang po yan. Tapos, ang gagawin nyo lang po, mapapansin nyo yung list ng company dito. Di ba, nandito yung expire nyo na. Add organization lang po tayo. Okay? Yan. Okay, may nakasunod? Sige nga, type number 1 kung nakasunod. Lahat ng may account na sa 0, nakasunod. So, isa pa lang, 2, 3. Yan, wait po, si Julius, sige po, antayin ka namin, wag lang 1 oras, Sir Julius. So, may gano'n na. Yun. Okay. So, yan, marami nang nakasunod. So, yan. Ang gawin nyo po, gawin natin, photography. Type lang po natin photography. Tapos, tama ba yung spelling ko? Yan. Tapos, booster. Pwede nyo naman pangalanan ng pangalan nyo. No? Pero, yan. So, business name. Okay? Yung una. Yan, marami naman na nakakasunod. No? Si Sir Julius, nakasunod na. Yan. So, industry. So, photography, sabi natin. Type na lang photo. Yan, hanapin nyo dyan. Yan, professional photographic services. Okay? So, sa country, mahalaga to kasi dyan magmamatter yung tax. Okay? So, hanapin natin syempre Australian. Hindi Austria, kasi nung last year, talagang takanta. Ba't hindi ako makapasok kasi Austria, hindi Australia. No? So, make sure po na Australia, hindi po Austria. Yan, kasi Australian. Yan. Nakasunod po sa country. Type number 2, oh. Yan. Iniisa-isa ko po, no, para make sure na makasunod po lahat. Okay? Sa ngayon, hindi tayo magpe-payroll, so wala muna tayong employee. So no, it's just, sabi dyan, meron ka bang employee? Wala. Tapos, mahalaga to, nagko-collect ba tayo ng GST? Ito yung GST, ito yung sales tax, katumbas to ng VAT sa Pilipinas, no? So sa kanila 10%, sa atin 12%, di ba? Yun. So gusto natin ito, no? Kasi usually talaga lahat ng mga small businesses ay GST registered. Okay? So ito, ignore nyo na to. Okay? So ngayon, start na tayo ng trial. Okay, nakasunod ba lahat? Nakaklik yung GST ha? Okay, type number 3 kung correct, kung naka... So, yan. Start ko na po yung trial.
Yan. So, makikita nyo dito sa taas na meron na tayo, no? Nung photography organization. Okay? So, ano ang sunod nating gagawin? So, meron na. Nakasunod ba? Meron na lahat? Yan. Okay. Sige. Meron na tayo. So, okay. Balik muna tayo. So, ito yung dashboard, no? So, wala pa tayong bank account na nakakonect. No? Unlike sa demo kasi meron na talaga yan. No? Ito, wala talaga siyang laman. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi nyo naman na kailangan sundan to, no? Mamaya ulit. Pupunta lang ako ng advance, no? Papakita lang ako sa inyo. So, sa tax rates, didiscuss naman natin yan. Mapapansin nyo lang, para ma-confirm nyo na naka-Australia yung account na meron na nagawa nyo kasi baka may maling na-click, ganyan. So, ang isang basis na setup nyo ay Australia, ganito yung makikita nyo doon sa tax rate. So, balikan natin accounting, advance, tapos tax rates. Okay? Yan yung makikita nyo. May BAS excluded, GST-free expenses, GST-free income, GST expenses in import, tsaka income. So, yan kasi yung basic tax, sales tax rate ng Australia. So, automatic. Hindi na natin kailangan i-set up yan. Kasi, pag na-set up natin ay Australia, automatic, Australia yung, Australian tax yung ilalagay niya dyan. Pag Philippines yan, VAT ang ilalagay niya dyan. Okay? Yan. Same din sa iba pa. Sa UK, VAT, sa US, kung may sales tax sila, US context ang ilalagay dyan. Okay? Yun. So, balik tayo sa dashboard. So, ano na ang gagawin? So, ako, personal workflow ko, so, pag nag-land kayo ng client, ang una nyong gagawin, syempre, i-audit nyo, diba? Hindi naman pwedeng mag-categorize tayo agad. Paano kung may mali sa data nila, no? Parang baka tayo yung sisihin. So, pag nag-land tayo ng client, una natin gagawin, i-audit natin. So, syempre hindi ko ituturo yung audit, no? So, eto, dahil set up siya, so wala tayong i-audit, no? Pero, yun lang, take note nyo lang, una nyong gagawin, kapag land kayo ng client, o kaya naman may papacheck sa inyo yung client, tignan nyo muna yung balance sheet. O kaya, tignan nyo muna yung data kung meron ng mga nakaset up sa zero. Kasi kung meron na, kailangan yung tiyakin kung tugma yung data niya doon sa dineclare nilang tax versus data dito sa zero. So, ito, sa atin, sa photography dito, so wala pa siya kasi isi-set up. Ipagpapalagay natin na yung client na nakuha natin ay unang beses niya palang gagamit ng accounting software, no? Yung case talaga nito, so i-share ko na rin para alam niyo yung context. Ito talaga yung client na to, yung photography, galing kami sa Soho. Kaya lang yung Soho Books, na-frustrate siya. Sa akin walang problema gamitin yung Soho Books. Kaya lang nade-delay si Soho Books mag-feed ng mga bank feed ng mga 2 to 3 days. Si client, nagbibigay kasi siya ng commission sa mga ahente niya, no, mga sales agent niya. Ayaw niya na ma-delay ng kahit 2 to 3 days. So, lumipat kami ngayon ng zero. So, lahat ng data mula sa Soho Books, kailangan kong ilipat dito sa zero. So, isa na yon sa points na matututunan nyo. Parang nag-migrate na kayo. So, lahat ng laman ng trial balance ng general ledger, pinasok ko yun dito. At yun yung ituturo natin. No? Mula sa bank feed, mula dun sa trial balance niya. Pero may mga twinik ako syempre kasi confidential yung data. No? May mga twinik lang ako na data. So, yan. Paano tayo magsisimula kapag isi-set up na natin yung books ni client kung bago pa lang siya? O kaya naman, pagpalagay din natin sa context na yung client natin, no, yung isi-set up natin dito sa photography ay magma-migrate, no? So, kailangan natin yung mga data niya. So, meron tayong data dito, no? May files na tayo. I-share naman namin to sa Discord.
At isi-share din namin, isi-share din namin dito sa chat box mamaya, no? Para makasabay, no? Yan. So, kailangan natin nung trial balance niya, nung balance sheet niya, depende, no? Pero trial balance, laman naman niya lahat yon. So, hindi ko natuturo kung ano yung trial balance. May basic accounting tayo. Tapos, I assume na tinuro na rin naman to dun sa uh, regular session, no? So, kung hindi pa familiar, so attend kayo ng accounting booster, no? Natin, basic accounting. Kasi hindi na natin matatackle dito yun, no? So, yung trial balance. Sige, bago pala tayo magpasok ng mga balances, syempre, pasok mo muna natin yung mga chart of accounts. Okay? Wait lang, i-share ko yung sa screen yung share din namin yung file na to sa inyo. Wait lang. Yeah. Kita niyo yung screen ko? Yung ano? Yan. So screenshot nyo, share ko na lang. Ba't ko pa screenshot? Try ko i-share dito sa chart of account. Wait lang, hindi ako makapag-send eh. Hindi ko siya masend dito sa chat box. Wait lang. Yan, chart of account yan. Okay. Alisin ko muna siya bago ko siya i-share. Okay. Na-send ko na siya sa chat box. So, dapat i-pin natin to. Paano ba mag-pin? Pin. 3 years na nagsusuno, hindi pa rin familiar. So, yun. Chinat ko na po yung chart of account sa chat box natin. Download nyo na po. Nandiyan dyan po yung coding. No? Pero ipapakita ko rin naman ngayon paano siya gagawin. No? Okay? Wait lang. Yan. Yan. So, download nyo lang po yan. So, papakita ko ulit, no? Sunod na po kayo sa mga, so, nandito tayo sa dashboard kanina. Okay? Pasok po tayo ng accounting. Yan. Click nyo yung accounting. Tapos, punta tayo dito sa pinakababa. Nakalagay, chart of accounts. Click nyo po yan. Okay? Type number 1 sa mga nakasunod. Para po, para alam natin kung yan, marami na nakasunod, no? So, nasa chart of account na tayo. Okay, nakalagay sa unang listahan natin sa chart of account, ito. So, ENC, no? Check nyo na lang po yung file, no? So, ENC, so bank siya, no? Nakalagay dito, account type, bank, ito yung una natin ilalagay. So, code niya 101, name ng ilalagay natin ENC 101, yung tax niya bus excluded, tapos account type bank. Okay? So, lalagay natin, kiklik natin ngayon dito add bank. Okay? May nakasunod? May nakasunod? So, yeah. May nakasunod sa add bank. So, type number 2. Yan, para sure lang. Okay? Hahanapin natin ngayon si ANC. Type lang natin ANC. Yan. Same process din sa ibang bank, no? Pero yan lang yung sinasample natin. Yan. So ANC na ito, yung nasa taas, hindi yung credit card na kasi magla-liability yan. Yan. So ANC, AU. So click natin. Okay? Yan. So nakasunod. Lagyan nyo lang po ng ENC 101. Yan. Sa akin meron na. Yan. Okay? Nakakasunod pa naman, no? Account type, everyday,
day-to-day na bank. Okay? Tapos, gawa lang kayo ng kahit anong 6-digit number. Tapos dito, kahit anong 7 numbers. Kahit ano lang. Sa BSB tsaka bank account. Kasi, ano lang naman to. Hindi naman ito i-verify ni kayo nakakasunod. Type number 3. Kung nakakasunod pa. Okay? Account code. Sabi natin dito sa chart of account na sinend ko, 101 yung code niya, no? Ayan. 101. Okay? Make sure natin na yung currency natin ay Australian dollar. No? Huwag niyong gawing iba. Australian dollar siya. Okay? Type number 4, nakakasunod? Nakakasunod? Panay type eh, no? Yan. Para sigurado lang po na makasabay kasi once na may nakatapos yung mga nahuli, kung sino man yung makakatapos, tutulungan nyo po yung mga hindi nakatapos. Okay? So, save na po natin. Ayan. So, meron na po tayong bank na nakaset up. Okay? So, silipin lang natin ulit sa dashboard. Yan, may ANC na tayo, no? Pwede na tayo mag-import. Pero, set up muna natin yung chart of accounts. Okay? Ano pa? Yan, ito, PayPal, lahat po ito, no? Ano natin, isi-set up. Hindi ko na to iisa-isahin para hindi po tayo humaba, no? Lahat to, itatype nyo, okay? So, yung file na to, isa-send namin sa Discord. Tapos yung nandito sa chat box, isave nyo na po sa computer nyo para pwede nyo rin po i-share sa iba pa na hindi naka-download ng file natin. Okay? Hindi ko na po to isa-isahin, no? Para proceed na tayo sa next topic. Siguro maglagay lang tayo ng isa pa, PayPal. Set up pa natin PayPal para alam nyo rin yung PayPal. Add bank din yung PayPal, no? Kasi bank yung PayPal natin. Type nyo lang PayPal. Ayan. Okay? Nakasunod? Nakasunod po ba? PayPal. Ayan. So, ganito yung makikita nyo sa PayPal. Type number 5 po kung nakasunod po kayo doon sa pag-set up ng PayPal. Ayan. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, hindi natin i-link. Pero kung yung client na isa-set up natin, gusto niya naman i-link yung PayPal niya, so, i-link natin dito. So, sa atin, hindi naman natin siya i-link, no? So, ang gagawin natin, set up later, tapos add without bank fee. Okay? Okay, saan ulit yung PayPal chart of account? Balik ka lang doon sa chart of account, click mo dito, tapos add bank. Yan. Tapos type mo lang PayPal. Okay? So, lagay lang natin PayPal 101. Currency niya, Australian dollar pa rin tayo. No? So, hindi muna tayo multi-currency. Baka sa ano na yon, level 3 and 4. Okay? Nakasunod sa PayPal natin, type number 6. So, save na natin para makita nyo. Yan. So, may dalawang bank na tayo na nakasetup. Isang ANC 101 at isang PayPal 101. Okay? Yan. Tapos, pasok tayo ng chart of accounts. Discuss din lang natin ng maiksi, no? So, yung chart of account, alam nyo na yan. Yan yung list ng mga accounts na ginagamit natin sa accounting, no? So, may asset. Alam nyo na yung asset, no? Yan. So, yung PayPal nga natin, hindi natin nalagyan ng code dito ba sa chart of account. So, 102 dapat siya. So, kung wala kayong code na nakalagay dito, click nyo lang kay PayPal, no? Tapos, sabi natin dyan, day-to-day, 102. Okay? Ito, lagyan nyo lang din ng gawa-gawa. Resend. Sige, i-resend ulit natin. No? Wait lang.
Okay. So, na-set up na natin yung ANC. Same process lang dun sa iba pa. Sige na nga, pakita pa rin tayo sa expense, pakita din tayo, no? Sa expense, nakalagay naman dito, kita naman, no? So, all accounts, so, pag in all accounts nyo, lahat yan, asset, liability, equity, expenses, revenue. Tapos dito, asset, so dyan yung makikita, syempre, yung mga bank, no? Natin. Liabilities, kung may isi-set up na liability, dyan nyo isi-set up. Alam nyo na rin naman yan, no? Yan. Tapos, equity. Yan. Actually, may babaguhin tayo dito mamaya. Or may i-add. Tapos, expenses. Yan, dito. Sa pag-add ng expenses, add account lang. Ganyan. Okay? Sample tayo ng ito. Halimbawa na lang natin ito para makita nyo. Fuel expense. So, 405 yung code. Yung name ng expense ay fuel expense. Tapos, sabi dyan, yung tax niya, GST on expense. Tapos, yung account type niya, expense. Okay? So, try natin yan. So, sa anong sabi dyan? Expense account. Type niyo lang, expense. Account type. Okay? Code. Anong nakalagay doon? 405. Ganyan lang din yung gagawin nyo. Tapos, nakalagay doon, name niya, fuel expense. Yan. Tapos, sabi doon, yung tax niya ay GST on expense. Okay? So, yan. Yung tax natin ay GST on expense. Okay? Tapos, save natin. Yan. Okay? Tapos, try tayo ng, nakasunod ba? Type number, anong number na natin? 7. Kung nakasunod doon, no? Yan. So, type din tayo ng isang equity kasi kasama to dun sa trial balance na isi-set up natin. No? Owner's drawing. Hindi. Owner's drawing, hindi naman to kasama. Sige, type natin yung owner's drawing, 880. Sige. Account. Account type natin, equity. Okay? Yan. Tapos, ang nakalagay dun sa, ano natin, 880. Okay? 880. Mabilis. Mabilis ba? Nakasunod pa? Oh, 880 but not available na. Kasi may owners or drawing, i-edit lang natin to. Sige, pakita natin. So, punta tayo sa equity. Wait lang, hanapin natin. 8. Wait lang, 880. Hanapin natin. Ayun, owners e-drawing. Ba't hindi siya lumalabas dun sa ano? Yan. So, dito, may encounter nyo ngayon sa binigay na to na chart of account, hindi kayo makakagawa kasi existing na siya. Pero magkaiba ng pangalan, di ba? Makikita nyo. Doon, owner's e-drawing. Dito, owner's drawing. So, edit lang natin yung name para hindi malito. So, paano i-edit? Ito siya, oh. So, paano ko siya nakita? Hindi siya nagpapakita dito sa equity. So, baka may ano ngayon, tawag dito? Glitch. So, punta na lang kayo sa all accounts. No? Pero equity account yun, no? So, naka-by number naman yan. Hanapin nyo lang yung 880. Okay, mali yung account type. Nasa income ata ito, hanapin natin. Yan. So, ano siya? Nasa liability. So, hindi liability yon. So, babaguhin din natin. Dapat equity. So, tuturuan natin kayo mag-edit ng account. So, click nyo lang yan. Nakakasunod ba? So, click nyo lang. So, current liability siya, gagawin nating equity ngayon. Yun, magaling si Ryan na nakita niya yun. Tapos, usually kasi owner's drawing yung ginagamit, no? Para hindi naman to malito. Ano nyo lang, type nyo lang. Owner's drawing. Yan. Yan. No?
Okay? Nakakasunod, type number 8, kung nakakasunod pa. So, inedit, no? Clinic ko lang yung 880, current liability siya, dun sa account type, hinanap natin yung equity, same code pa rin siya, binago lang natin, inedit lang natin yung owner's e-drawing, nilagay natin owner's drawing. Okay? Yung tax ay excluded pa rin, no? Hindi siya kasama sa bus. Okay? So, save na natin yan. Okay? Yun. So, ganun lang siya. Same process din sa iba kung may kailangan kayong i-add na other revenue, na expenses pa na nakalagay dito. Hindi na natin to isa-isahin, no? Pero essentially, ganun lang siya gawin, no? Yung pag-enter ng account. Ngayon, pasok na tayo dun sa trial balance. Okay? So, sinong may idea dito sa trial balance? Sino may mga accountant na dito? Tsaka accounting in nature yung ginagawa. Sige nga, type number 9. Sino yung mga familiar sa trial balance? Ayun, si Miss Sharon. Isa lang? Ayun, si Rachel. Ayun, yun naman pala. Yan, madami. Yan. So, sa akin twinig ko na lang, no, para hindi rin sobrang haba. No? So, ang trial balance lang naman, summary siya. Nandoon na yung laman ng balance sheet at saka ng buong income statement. No? Yan. So, meron din akong file dito. No? Isesend ko ngayon. Wait, check ko muna kung tama to. Yan. Okay. Wait lang. Kita niyo yung screen? Wait lang. Hello? Dinig ako? Yan. Hello? Yan. Yan. So, ito yung trial balance natin. I-share ko din ngayon to, no, sa screen. Ay sa chat box natin. So, ito yung ENC, no? So, trial balance yan yung summary. Hindi ko na nilagay yung buong laman ng income statement, no? So, ilagay na lang natin siya sa sales or sa kahit anong revenue account, no? Yan. So, may GST, so liability yan, so owner's capital, equity account, ito parehong asset account. Okay? So, i-enter natin ngayon yan sa zero. Okay? So, ganun lang siya, kadali, no? Pero yan, may mga kailangan pa tayong i-upload para dyan. Okay? Si-share ko na ngayon. Wait, trial balance. Okay. Tsaka sales invoice kasi mamaya na lang after kong yan. Sige po, na-share ko na siya sa chat box. Download nyo na po siya para makita nyo. Yan. Sa part nyo po, no, doon sa
mga nakakuha ng chart of accounts, lahat ng laman ng chart of accounts tatapusin niyo po 'yan, no? Kasi para matapos nyo para next week, ready na tayo doon sa next lesson natin. Lahat yan, kailangan nyo i-enter. May ilan lang tayong in-enter, no? Para lang makita nyo paano. Pero lahat to, enter nyo. Kung magagawa nyo mamaya, magagawa nyo kung kailan yung dapat matapos before pa yung next session natin. Okay? Mas maganda kung ngayon or mamaya kasi para hindi nyo na makalimutan. Okay? Sige po. Trial balance. So yung trial balance na yan, hindi natin yan hindi yan i-upload. So papakita ko download nyo lang muna. Yan. So si Caroline, hindi siya for upload yung trial balance. Ipapakita natin siya paano i-enter. Okay? So, kung na-download nyo na, type number 1 ulit. Balik tayo sa number 1, no? Kasi, yan. So, okay. Yan. Ngayon, nakuha na natin yung data sa client. Meron na tayong trial balance. Yung iba pang mga supporting document yan. May sales invoice tayo. Ito yung mga file, no? Para lang ma-idea kayo. So, mamaya ko i-share yan. Inuunti-unti lang natin para hindi kayo malito din. So, kumpletuhin nyo na lang yung mga file na shinare na dito sa chat box. Pero mamaya i-share din namin to sa Discord. Okay? Ang next natin gagawin, enter na natin yung trial balance. No? Kung yung client na makukuha nyo ay existing na, kailangan nyo lang gawin ay i-check yung balance na meron sa 0 na. Kung existing na siya. Ngayon, gaya natin, yung practice natin ngayon ay, siya 0 siya. Wala siya. Mag-start pa lang tayo mula sa pag-setup. So, wala pa tong laman. Wala tayo re-review. Pero yun, sa actual, kung may existing na siya, i-review nyo lang. So, paano enter yung trial balance? Sunod po kayo sa akin. Kung nandito kayo sa dashboard, ang gagawin nyo lang, punta tayo sa accounting, tapos advance. Yan. Nakasunod? Nakasunod. Pagtapos ng advance, punta tayo dito sa pinakababa, tawag conversion balances. Okay? Yan. So, sa conversion balance, dyan natin i-enter yung trial balance manually. Tapos, ang context natin, syempre AU, syempre dapat, pag nag-enter tayo ng isang buong trial balance, yung buong trial balance na yan, ang laman yan ay isang buong account, financial period, no? So, isang taon, no? Tapos yung mga accounts na nag-carry over, nandiyan na yan, no? Basta kailangan nating hingiin yung updated trial balance, no? So, tayo, ang date natin, tandaan niyo po ito, no? Sundan niyo po. Dito ang practice set natin ay mag-i-start tayo ng July, no? So, July, yung starting ng work natin, so kailangan natin i-enter yung previous fiscal year niya. So, ano yun? July 2022 to June 2030. June 2000, nag-start ng July 2022, matatapos siya ng June 2023. Para makapag-start tayo ng mga transaction ng July 1, 2023 to June 2024. So, paano yon? Pakita ko muna sa inyo yung trial balance para makita nyo yung date, no? Ayan. Chart of accounts 2. Wait lang. Pag nakakita kayo ng trial balance, makikita nyo dyan yung date, no? Yung date mismo. Yan, yung pangalan ng company, yan, trial balance, tapos yung period. So, ibig sabihin yung mga account na to, ito yung amount niya as
as of, so mali ito yung activity natin June 2023. Pa-take note na lang po to, no? Kasi yung nasend kong trial balance ay 2024. So 2023 po tayo magi-start kasi yung transaction ay i-upload natin next week. Magi-start yun ng July 1, 2023 to June 30, 2024. Yun yung transaction natin. So, bago tayo makapagsimula, enter muna natin yung mga balanse. So, ito yung updated balance. Okay? Gets ba yun? Gets ba yun? So, type number 2 nga, kung na-gets yun. No? So, enter natin to para meron tayong mga opening balance nung client natin, no? Nung financial data niya. Okay? So, minimize ko. Paano natin isa-set yung date? So, nandito tayo, balik tayo, conversion advance. Punta tayo accounting, advance. Tapos, conversion balance. Yan. Set muna natin yung date, no? So, balik tayo, no? Hindi. May nakalagay dyan, add comparative balances, tapos conversion date. So, kung i-click natin yung conversion date, no, para ma-set up natin yung date na nandoon sa trial balance. Okay? Yan. So, ang si-set up natin dito, 2023. Okay? Yan. So, dapat July. Bakit July? Kasi ito yung start ng i-work natin, no? I-upload natin. So, dapat, kung July yan, tayo mag-i-start ng work natin, dapat ma-enter natin yung balance ng June 30, 2023, which is yun yung nasa trial balance natin. Okay? Gets ba yun? Type number 3 nga kung gets yan. Mahalaga yan yung date. No? Sa auditing, mahalaga din yan kasi minsan dyan nagkakatalo. Napakadami ko nang in-audit. Dyan nagkakamali eh. Okay? So, yon. Ganyan kasi yung trial, pag-enter ng trial balance, yung proper, dito talaga siya sa conversion balance. Pero yon, i-share ko rin, meron talagang mga nag-shortcut method eh. Meron kasi ayaw nilang hindi nila alam paano gamitin yung conversion balance. Ang ginagawa ng iba, nag-a-upload sila ng transaction sa bank para lang maging tugma yung opening balance, no? Pero napakahirap no? Technically, tama yung data kasi tama naman yung balance. Pero pag tinignan mo kasi sa bank, wala yung transaction na yun. No? Pag nag-upload ka, para lang correct yung opening balance. Napakadami ko ng in-audit na ganun. Meron din ako mga taga-TBSA na tinulungan mag-audit. Nakakuha ng client. Pagdating sa zero, ganun ang ginagawa. Hindi sila gumagamit ng trial balance or ng conversion balance. Dumediretso sila sa pag-enter na upload ng bank, create sila ng bank, tapos mag-a-upload sila doon ng transaction para maging tugma yung balance. No, technically correct, lalabas sa balance sheet correct. Pero sa bank per se, no, pag tinignan mo, wala naman yung transaction na yun. So, wag niyong gayahin yung workflow na yun. I-maximize natin yung feature na to ni Zero. No? Napakadali lang naman. Hingiin lang naman natin kay client yung data eh. No? Kung meron na siya, existing na siya, re-review lang naman natin yung conversion balance. Punta lang kayo dito, tignan nyo lang yung data kung tugma doon sa tax return nila. No? So, ganun lang. Yun. So, okay? So, malinaw ba yun? Type number 4, kung malinaw, no, yung principles ng conversion balance. So, in-enter natin yung date, no? Syempre sa Australia, yan yung fiscal year nila, no? Financial year nila. So, sa ibang bansa, magbabari yan. Baguhin nyo na lang. Kung UK, so iba din. Canada, iba din, no? US, gaya rin sa atin na January to December. So, etong Australia, ano sila? July to June sila. No? Yung financial year nila. So, dito wala pang laman. So, i-enter na natin ngayon yung trial balance natin. So, kakopy ko lang. No?
copy nyo lang, punta kayo dito. So, syempre, normal balance ni bank, no? Debit siya para magka-balance siya. Yan. Si PayPal, pagdating naman dito, wala namang PayPal, so alisin na lang natin siya. Dito, may accounts receivable siya na 33,000 na Hello, Sir existing. Nicky. Excuse me po. Nawala po yung share screen niyo. Ay, nawala. Okay. Share ulit. Sharing is not turned on. So, baka nabago. Sinong nandiyan sa admin? Kasi nawala ako bilang co-host. Mga TA, pwede bang gawin niyo akong co-host? Okay na po. Ayun, yan. Yan. Sige, ulitin natin, no? Yan. Balik tayo. Yan. Pagtingin nyo dito sa... Okay na, no? Yan. Yes po. Yan. Nandito na tayo ngayon sa conversion balance sa 0. I-enter na natin ngayon yung data sa trial balance na binigay sa atin ng client, no? Yan. So, ito siya, ANC, copy lang natin, enter natin dito, normal balance ng bank, 'di ba? Syempre, debit. So, normal balance ng accounts receivable, debit din siya, asset. Copy. Yan. Tapos, ayaw umalis. Sino ba yun? Click lang natin yan para mawala. Ayan. Tapos, puntahan ulit natin si GST. So, walang accounts payable. Alisin lang natin si accounts payable. Palitan na lang natin siya ng GST. No? So, dito, kung Australian na yung na-set up natin, automatic meron to. No? Hindi nyo na kailangan gumawa sa chart of account. Ayan. GST, sabi dito. So, yung GST, sales tax to na kinolect natin. So, i-remit natin to sa ATO. No? So, kinolect lang natin yan, hindi yan part ng income natin. So, utang natin siya, liability kasi i-remit natin siya. No? Tax payable siya, essentially. Yan. So, copy lang natin. Tapos, enter natin. Add new line lang tayo. Tapos, owner's capital. Capital. Dito, ang pangalan pa niya, Owner's A Capital. No? Edit na lang natin. No? Kasi nakita nyo naman na paano siya mag-edit. Pero itong gagamitin natin, yung 970. Equity account naman po. No? So, check natin para sigurado. Balik tayo sa accounting, chart of account, equity. Baka mamaya napunta na naman siya. So, ito yon, no? Equity account, owner share capital. Edit na lang natin, no? Alam nyo naman siya i-edit. Yan. Dito sa trial balance, ito, copy lang natin, no? Tapos, enter ulit natin siya. Yan. Okay. Tapos, meron pa ba? Sabi na, eto kasi, usually sa trial balance, baka kasi ma-misinterpret nyo. Yung trial balance, kasama yung buong data dyan. Nandiyan dyan yung revenue, yung profit and loss. Okay? Pag nanghingi. Sa akin, sinortcut ko na kasi hindi naman natin siya gagamitin yung data from previous. So, ilagay na lang natin siya sa kahit anong revenue account. No? Pero yung totoong trial balance, nandiyan dyan yung data ng buong income statement at or ng profit and loss. Okay? Malinaw? Malinaw ba yon? Type number 5, kung malinaw yan, no? So, ito sinortcut ko lang para hindi na tayo mahirapan kasi mag-iisa-isa pa tayo ng data. Tsaka bukod sa confidential yung data, no? Yan. Hanap na lang tayo ng revenue account sales. So, hindi naman na natin babalikan yung data na yan. Yan. So, balanse na, no? Ganyan lang siya mag-enter ng trial balance. So, kung
kung nandoon, halimbawa, yung client na makuha nyo, nandoon yung buong data ng profit and loss, ng income statement, add lang kayo ng add ng line. So, halimbawa, meron siya ditong, nandiyan dyan yung fuel expense niya, yan, iisa-isahin nyo lang. Tapos, enter nyo lang yung data based sa trial balance. Okay? Okay? Nakasunod dito. Type number 6 nga po kung nakasunod na dito sa conversion balance kasi isa-save na natin. Once na balance na yung ilalim, yung debit at credit natin, no? Kasi pag hindi yan balance, automatic dadalhin niya yan sa adjustment account, no? So halimbawa, gawa tayo ng account, halimbawa, kahit anong expense account, general expense. Pag hindi balance yan, halimbawa 100. So, dadalhin niya sa adjustment account, makikita yan dun sa balance sheet natin. So, pag tinignan ngayon ng local accountant, bakit meron ito? So, may problem. Kahit tayo, pag nag-audit, pag nakita tayong data, no, sa adjustment account, automatic may problem yung enter ng hindi balance, yung in-enter doon sa conversion balance or trial balance. Okay? Malinaw? Malinaw po, malinaw. Type number 6 po, yung malinaw po yun. No? So tayo, balance naman. So ibig sabihin, correct yung data na. So save na natin siya. No? Save. Ngayon, ba't nag-error? Sabi niya, bakit hindi tayo makapag-proceed? Kasi meron tayo ngayong, sabi dyan, hindi ma-detect ni zero. Doon sa conversion balance natin, nag-declare tayo na meron tayong accounts receivable. Sa accounting software, ang accounts receivable na nade-detect ng accounting software ay ano? May makakasagot ba? Hoy, wag yung dati ng batch ha. Paano nakakakilala? Yun, may magaling na sumagot. Madidetect lang niya na may accounts receivable tayo kapag may invoice tayong nilagay. So bago pa lang yung setup natin, wala tayong invoice na nilagay. Kaya niya nadidetect, wala kang accounts receivable. Hindi ka makakapag-proceed kasi wala ka namang invoice eh. Pag pumunta tayo dito, balik tayo nag-duplicate tab lang ako. Pag pumunta tayo ng business invoice, wala tayong invoice, so wala siyang i-declare na accounts receivable. Pero doon sa trial balance natin, may dineclare tayo, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, i-upload or i-import natin lahat ng mga sales invoice na galing sa accounting software niya. Previous accounting software niya, kung wala siyang previous accounting software, kailangan natin gawin mano-mano batay sa invoice na meron si client. Kasi halimbawa si client, dineclare niya 33K. Kailangan gumawa tayo ng invoice na 33K. So dito, hindi na lang muna natin ipapakita na isa-isa. No? Yung ipapakita ko sa inyo, maramihan. No, bulk uploading ng invoice. So, sige, proceed tayo. So, kailangan natin mag-upload ng invoice na worth 33,000. No? So, sabi ko nga sa inyo, yung background kasi nito, galing kami Soho. So, dinownload ko lahat ng invoices from Soho. No? At ililipat natin ngayon dito sa Zero. Okay? Yun yung background. No? So, imagine nyo, kaya nyo na yung ganun. Pag nakakuha kayo ng client, halimbawa, galing sila QBO, galing sila ng MYOB, galing sila ng Soho. Kayang-kaya nyo na. Gusto ko na Zero kasi mas mura, mas madaling gamitin. Di kayang-kaya nyo na maglipat, mag-import, di ba? Mag-migrate. Tawag dyan, migration. So, malaki rin yung payment dyan, no? Kung may skill kayo na ganyan. Okay? So, malinaw. Type number 7. So, pakita ko na muna yung, isend ko na ngayon yung data, yung bulk sales invoice. Paki-download na lang din ulit. Yan. Yan ang gagamitin nyo sa pag-upload. Ipapakita ko dito, sumabay na lang din kayo. No? Same process. Pero ipakita ko muna, no? Wala na kayong babaguhin dyan. No? Wala na kayong babaguhin. So, dito, papakita natin,
template to ng zero, no? Etong mga to, yung mga pangalan, yung mga invoice number, galing yan mismo doon sa SOHO, no? Kung kung yung client na makukuha nyo, wala naman silang previous, kung mano-mano sila, di hingiin nyo lang yung invoice, ilagay nyo yung invoice number dito. So, contact name, pangalan ng customer natin, no? So, nandiyan dyan lahat. So, dito sa invoice natin, meron tayong 143 invoice. 142 lang, kasi yung taas, heading. No? So, yan yung pangalan ng mga clients no, or mga customer. Ito yung invoice number nila. So may email, hindi ko na nilagyan. Address, no? Yan, city, region, hindi ko na nilagyan. Ang nilagyan ko lang, ito yung mahalaga dyan, yung mga may asterisk. So contact name, customer name yan. Invoice number. So invoice number 1, 2, 3 hanggang 142. Yan. Tapos, ang kasunod, date. Ito mahalaga dito ha. Invoice date, January 1, 2023. Maalala nyo yung conversion balance natin, no? Ang date niya mula July 2022 to 2023. Okay? July 2022 to 2020 to June 2023. So dapat yung date ng invoice pasok doon sa tinakda natin or sinet up natin na conversion date. Kasi pag lagpas doon, mag-iiba yung balanse. Okay? So, yan, no? So, sabi natin, July 2022 to June 2023, so January 2023 to, pasok sila lahat hanggang May. Kasi pag may lumagpas na ng June 30 dyan, halimbawa, may makita tayong July dyan, etong invoice na to, hindi niya nababasahin, ipapasok niya na yan sa next financial year. Okay? Malinaw? Type number 8 kung malinaw yun, no? So, make sure pag nag-upload, kung ano yung nilagay nyo sa conversion balance, nilagay nyo dun sa balance sa AR, yun yung date na ilalagay nyo dito sa date ng invoice, hindi sa due date, okay? Last year, may nalito, Sir Nicky, bakit meron kaming nakita? Meron kasi kami nilagay dito dati, naka-July, due date. Sabihin natin, lagay natin July. July due date. Hindi yun magmamatter. Ang magmamatter dun sa conversion balance, yung date ng invoice, hindi yung due date ng invoice. Kahit meron July dito or June nalagpas dun sa conversion balance, okay lang yun. Kasi due date lang yun, hindi yun yung pinaka date ng invoice or ng accounts receivable natin. Okay? Tapos description ng invoice na yun, no? Yung quantity, okay? Mahalaga yan, may asterisk. Ilan yung quantity na ilalagay dun sa invoice ng amount ng product natin or ng sales na yun. Yung amount, no? Kung magkano. Okay? Tapos, ang ilalagay natin, anong account natin siya ilalagay? Siyempre, dapat sales account. So, anong account code natin siya ilalagay? Dapat sales account. So, account code, so 200. So, check-in natin ngayon doon sa zero kung yung sa chart of account natin, yung sales natin ay 200. Kasi kung hindi 200 yung sales, so pag nag-i-invoice tayo, sales yun ha. So yung iba, mayroon line na refund. So depende. So sa atin, basic lang muna. Pag may invoice tayong ginawa, may receivable tayo, so sales yun. Okay? So puntahan natin si revenue. Yan, so 200. Kung iba yung code ng sales nyo dito, iba yung dapat na, kung ano yung code dito, yun yung ilalagay natin sa code doon sa, ano natin, Excel file, no? Dito. So, CSV file na to. Kung ano yung code, sales code doon sa zero, yun yung ilalagay. So, dito, so far, dito sa ano natin, sa zero, tugma pa naman siya, 200. Okay? Noted? Nakakasabay? Type number 9?
Type number 9. So, tama yung code natin, no? Yan. Kasi kung magkaiba yung code niyan, nagkamali, so hindi natin ma-upload, possible magka-error. Ma-upload siya, tapos mali yung data. Kaya make sure na tama siya. So automatic yung tax type natin, yung sales natin, kung GST registered si client, automatic lahat ng sales natin may tax, no? Kasi GST registered tayo, batas sa kanila na kung GST registered ka, kailangan mong mag-collect ng sales tax. Okay? Yan. So, lalagay natin sa lahat ng yan. No? Kung meron kayong sales na walang GST, so lagay nyo lang GST free. Dito, tax type natin, GST on income. No? So, eto, wala na kayong babaguhin, pero at least sa future, kung kailangan yung makakuha kayo ng client na maggagawa kayo ng ganito, yun, pwede nyo naman to baguhin based sa kung ano yung meron sa zero. Ang meron sa zero, bus excluded, GST on income, GST on expenses. No? Pero ito, accounts receivable kasi to, so sales, lahat to GST on income. Okay? So, yung iba dito, hindi na mahalaga. Tracking, syempre currency, mahalaga din to. No? So, AUD. No? So far, yun lang naman yung hindi pa tayo mag-multi-currency. Okay, malinaw? Type number 1, kung malinaw yan. So, X ko na to. Yan, nandito na yung nasa chat box na yung ano na yan, no? Yung tawag dyan. Yung invoice, bulk invoice, no? Yung mga hindi naka-download ng mga files natin mula sa simula, no? Compile nyo na lang, tapos share nyo sa iba, tapos i-upload din naman namin to sa Discord. Okay? Next natin, paano na natin i-upload? So, nag-error si si conversion balance kasi hindi tayo makapag-proceed dahil wala nga siyang ma-detect na ano na accounts receivable or invoice. Mag-upload tayo ngayon, no? So, alisin ko na yung isa. Punta tayo sa business. Punta tayo sa business. Yan. So, si Ana Marie, type mo yung owners A capital. Yan yung gamitin mo. Yan. Sige. Yun po, no? Nag-error na siya. Ang gagawin natin, upload natin ngayon yung invoices. Punta tayo sa business, tapos invoices. Yan. Nakakasunod po ba? Kasi, Christine, kung bakit hindi nag-error yung sa'yo, wala kang accounts receivable. Ang ginawa mo, nakabank siya PayPal. Ang gawin mo, accounts receivable. Yung PayPal, palitan mo. Yan. Yung second line ng trial balance, ng conversion balance mo. Yan. Yan. Okay, noted. Yan, sige. Punta na tayo sa pag-upload ng bulk invoice. So, business, no, invoices. Yan lang. Tapos, import, no? So, import na natin siya. Pag manual, gagawa tayo. So, mayroon naman tayong session dyan. Paano gumawa ng manual, no? Pero sa ngayon, para matapos, okay pa po ba kayo dyan? Yan. Nakakasunod pa po, no? Yan. Yan. Okay? May nakakasunod po dito sa import sales invoice bago ako mag-proceed. Type number, nawala daw ako. Hello? Dinig. Type number 1 niya kung dinig. Ayun, okay na. Yan. So, nakasunod. Yan.
Nandito na tayo sa sales invoice. So, what system are you importing? Sabi niya. So, gamit natin Xero, syempre. Yung template natin, galing siya sa Xero. Dito ko din-download yun, no? So, kung gusto nyo ng template, kunin nyo lang dyan. Same lang din yan nung pinakita ko kanina. Pero wala pa siyang laman, syempre. No? So, ito siya. No? Yung template yan, contact number, same pa rin. Invoice, reference, invoice date, due date. No? Same. Dito siya na-download. So, yun yung step number 1. Click yung 0. Tapos, ito yung template. Yan. Copy of your invoices. Make sure, pinapaalala niya lang sa atin na dapat tugma siya dun sa ano natin, format, sa trial balance natin, or kung saan date natin siya gustong i-declare. Okay? So, number 3, i-upload na natin. Hanapin na natin ngayon yun. No? So, na-send ko na, no? Nawala. Ayan. Ang hinanap nating file ay yung sales invoice bulk upload. So, yun yung upload nyo. Nakakasunod pa ba? So, type number 2, itong nakakasunod sa number 3 step. Tapos, would you like to update contact address details? So, hindi na natin kailangang i-update kasi bago pa lang. Pero kung may existing na tapos may bago, may same contact pa rin, same customer, tapos gusto lang natin i-update yung contacts nila, email address nila, business address nila, pwede natin yan i-click. Pero dahil bago pa lang, wala pang previous data, ignore lang natin to, okay? Tapos, isa to sa mahalaga ha, kasi dito marami nagkamali nung nakaraan. Is the unit amount doon sa i-upload natin tax inclusive or exclusive? So, hindi siya exclusive dito sa file natin. So, balikan nga natin ulit. Itong client na to kasi, karamihan naman talaga ay inclusive na. So, dito sa dineclare nating amount ng invoice, kasama na yung tax. Okay? Kasama na yung sales tax dyan. No? So, ang i-click natin dito, hindi yung tax exclusive, kundi yung tax inclusive. Ano ang mangyayari kapag ang clinic natin tax exclusive? So, ang mangyayari, 184, so madadagdagan pa siya ng 10%. Pagdating sa 0. So, ang lalabas sa calcu tayo. So, halimbawa, ito, ang nilagay natin doon, tax inclusive, ay tax exclusive. Ang lalabas na amount, 814 times 1. Yan yung magiging amount niyan ng invoice natin pag tinax exclusive. Ngayon, anong magiging problema? Hindi natutugma yung amount doon sa conversion balance natin or sa trial balance natin doon sa mga invoice na in-upload natin. Kasi itong 814, madadagdagan na siya kasi exclusive niya no? Ngayon, dineclare natin sa 0 na ano tayo, GST registered. So automatic, papatungan niya ng 10%. So para hindi magbago yung amount, make sure na naka-tax inclusive. Okay? Naka-follow? Type number 3 kung malinaw yon, no? Isa yun sa important kasi ang hirap niya ng i-edit kapag ka nagawa na natin siya. Ganyan kaselan kapag ka migrate, no? So, hindi din siya basta-basta. Keep in mind na kailangan nakafocus kasi pag isang mali lang natin, problema na yon. Alam niyo kung bakit? Kasi once na-upload na, ma-upload yan no? Hindi naman siya mag-i-error Once na na-upload na siya, itong mga invoice number, once na nagamit na natin siya, hindi na kahit i-delete natin yan sa 0, i-delete natin yung invoice, hindi na natin magagamit yung mga invoice number na yan. Halimbawa, ito, nagkamali tayo, 142. Mula invoice number 1 hanggang invoice number 0124, hindi na natin magagamit kahit i-delete natin lahat. Kasi detect ni 0 na meron na niyan previously. Ganun ka higpit si 0. Hindi gaya sa QBO. Pag nag-delete tayo ng invoice, mawawala lang siya Gagawa lang tayo ng panibagong invoice number. Continuous yung number niya.
no? Dito, maselan sila. Once na dinelete mo, recorded na yun. Nandoon lang sila sa archive. Kahit gumawa ka ng panibagong invoice na 142, hindi na siya magagawa. Ang gagawin mo, para makagawa kang paraan, gawa ka dagdag 1 0. Ganon. Para lang hindi ka malito. No? Ganon kaselan sa pag-upload. Kaya laging kailangan nakafocus pag nag-migrate. No? Or hindi lang sa migrate, kapag ka yung client nagpa-set up siya sa atin, tapos kailangan mag-set up ng mga invoice kahit sa bills. No, same process lang naman sa bills eh. No, pero dahil wala tayong accounts payable, hindi natin siya gagawin. Pero same na same lang ng process. Same din ng template. Okay? Malinaw? Malinaw po 'yon, no? So, may tanong si Julius, pwedeng i-edit? Pwede, kaya lang iisa-isahin. Halimbawa, gaya nito, 142 na 43, napakatrabaho nito, sasayangin yung oras mo niyan. So, ang ginagawa ko, yung iba nagkamali dati, so, na-tax exclusive nila. Pina-delete ko lahat. So, delete. Hindi na to magagamit mga invoice na to. Ang ginawa ko, pinalagyan ko nga ng 0, another 0, para lang maka-continue sila ng gawa. O kaya, gawa sila another organization, yung ibang tinamad na mag-edit. Kasi isa-isa yan, napakamatrabaho. No? Yan. So, hindi natin yung nire-recommend. Tsaka sa actual client, hindi na natin nire-recommend kasi makikita dun sa audit log, napakadaming ginawa. Tapos matrabaho. No? Yan. So, yan lang. Lagi lang yung tandaan yan. No? So, yan. Tax inclusive, hindi exclusive. Unless yung client nyo, yung i-upload nyo ay tax exclusive sila. No? Pero usually talaga kasama na yun. Okay, nakasunod? So, type number 4, kung nakasunod doon, sige. So, i-import na natin. Okay, click import. Dapat ang ma-import, walang error. Make sure na 142 invoices yung na-import natin. Yan, gaya niyan. 142 yung new draft invoices will be imported. So, okay na siya. Complete import lang natin. So, yung iba, papakita ko na lang din para hindi malito. No? Sige, magdagdag ako ng tab, duplicate tab. Wait lang po ayan. Bumabagal lang yung ating internet. Yan, okay pa po ba kayo? So, okay. Uy, si Julius nag-first invoice na. Yan. Yan. Pinakita ni Jennifer sa chat box. So, yun. Papakita ko lang sa inyo kasi yung iba nalilito dito. So, pag pumunta ka ng conversion balance, ano nangyari? Waiting ko lang Dinig pa po ako. Hindi naman po naglalag yung boses ko. Yan. Okay. So, andito na siya, no, sa draft. Makikita nyo. Wait. Punta tayo muna ulit dun sa conversion balance.
Yan, conversion balance. Mapapansin nyo, isa-save ko po ulit mapapansin nyo, mag-e-error pa rin siya. Kasi, dapat mawala siya sa draft. Ang bagal po ng aking internet Wait lang. Yan, nagpatay na muna ako ng camera. Dinig ako? Kasi masyadong mahina yung internet. Dinig po ako. Naririnig. Yan. Yes, coach. Yung screen ko kita, no? Yes, coach. Yan. So, mapapansin nyo, pumunta ako sa conversion balance after natin ma-upload, no? Yan. Pero, nag-error pa rin siya. Kasi, error, nakaraan, marami nalito. Make sure na pag nasa invoice na tayo, di ba nasa draft siya? So, dapat mapunta siya sa awaiting payment. So, draft pa lang yan. So, hindi pa siya officially counted as sales invoice. Accounts receivable. Kung pupunta kayo sa balance sheet natin, wala pa rin yan laman. Kasi, draft pa lang siya. Yan. Yan, walang lumalabas. No? Yan. So, ang gagawin, punta lang kayo sa draft. Click nyo yan. So, sundan nyo po, no? Business, invoice, tapos naka-all yan. Punta lang kayo sa draft. Click nyo yung draft. No? Tapos, para hindi isa-isa, ito, punta kayo, scroll nyo pababa, itong nakalagay, showing 25. Diba yung invoice natin, 142. So, click nyo yung 200 para hindi kayo pa isa-isa na mag-approve ng invoice. No? So, click nyo yan lahat. Yan. So, nakaklik na siya lahat. Yan. Tapos, approve nyo sa taas. Nakalagay approve. Yan. Wait lang natin. Nakasunod. Nakasunod po kayo doon. Yan. Type number 5 nga, kung nakasunod po kayo doon sa pag-approve ng draft invoices. Yan. So, eto na siya, no? Nakalagay, approve na siya. So, officially, yun na siya. Pag nag-run kayo ng balance sheet, lalabas na yun. Yan. Yan. Okay. So, may awaiting payment na tayo. So, yan yung mga pending, nalagay na natin yung mga invoice from trial balance, from galing sa ibang accounting software, or kung manual yan, na-upload na natin, no, yung invoice ni client. Yan. So, punta na tayo ulit ngayon dun sa conversion balance natin, no? So, accounting, advance, tapos conversion balances. Yan. Dahil na-approve na natin yung mga draft invoices natin, ina-assume natin na tama yung na mag-aano na to, no? Magpo-proceed na. So, ganun. So, from period July 1, 2022 to June 30, 2023, correct na yung data. So, dapat ganito. No? So, ibig sabihin, yung accounts receivable natin, nare-recognize niya na. No? So, tama na siya. Okay? So, ganyan po ba nangyari sa inyo? Type number 6 po, type number 6, kung tama. Kung tama. Sino yung mga nakasunod? Si Jennifer pa lang. Ayan, marami nang nakasunod. Ayan, no? Sa mga hindi po nakasunod, balikan niyo yung replay natin, tapos magpatulong po tayo dun sa mga nakatapos. Okay?
So, sa ngayon, yan pa lang. Save nyo na yan. I-screenshot nyo na yan kasi yan yung magiging basis ng attendance. No? Yun. Yung mga file natin, i-send natin sa Discord kung hindi nakahabol dito sa chat box. Okay? Sige po, sige. Ayan, may mga nakatapos na si Julius, marami na. Si Irene. Okay? So, yan po. Diyan nagtatapos yung first lesson natin. So, setup ng bagong organization. Tapos, chart of accounts, trial balance or conversion balance, no? Yan. Yan po yung laman ng discussion ngayon. Next natin, breakout room na tayo, tapos balik tayo. Then, question and answer. Okay? Sige po. Magpapatulong na lang ako sa mga TA paano mo mag-breakout room. Yun. Sige po, Sir Nicky. Bale, wait lang po 53. Mag-stop share na po ako. So, ayun guys, good afternoon. Bale yung breakout rooms natin is 33 persons pa din per room. And I really acknowledge na nasanay kayo na sa bawat breakout rooms ay may team leaders kayo. But this time, it is different pagdating natin sa TBSA booster. So, ang tinitraining natin dito din is for us to help one another. So, kumbaga, kahit hindi ka TL, alam kong kaya mong i-help yung kapwa mo estudyante. So, ayun, if ever na kung sino man yung willing to start or willing to volunteer sa sarili nyo na, oh, okay, ako mag-facilitate, facilitate kayo. Kasi I really know na bawat isa sa inyo kung magtutulungan is makakaya nyo siya. Alright? So, please type 10 if that is clear. Kasi may nakarating sa akin. Okay, that's good. Alam ko naman na sanay kayo na medyo baby pa kayo sa masterclass. But this TBSA booster is different. Kaya kayo-kayo po talaga yung nasa loob ng breakout rooms. Ayan. So, 2 to 3 para you have the chance lahat na magsalita in 4 minutes. So, babalik po tayo dito ng after 12 minutes. So, automatically po ito. So, pag nandun ka na sa room and nakita mo 2 hanggang 3 tao na, pwede na po kayong mag-start agad. Ayan. Sige po. Open ko na po ang rooms. Nikki, salimpusa lang ako ha. Ayan, sige. Sir Nix, let's proceed with question and answer na. If you can type your questions dito sa ating chat box para mas mabilis po nating masagot. Yun, pwede na po kayong magtanong. Pwede, kung hindi po kayo unmute, pwede naman sa chat box. So, yung related muna dun sa lesson natin, no? Kasi meron pa naman tayong mga next lesson. Hindi pa natin i-scope lahat. Yun, Ito, Sir Nix, sige. meron na. Sabi niya, every end of the financial year po, bumabalik ba siya sa invoice 01? Ang Hindi po, invoicing. hindi. Hindi po continuous talaga yun. Ang invoicing. Hindi siya magbabalik every financial year. So, kung anong invoice kayo matapos, halimbawa 150 sa end of the year, yung next year nag-151 na, same pa rin. Tuloy-tuloy. Sige. Miss Christine, meron ka po bang tanong?
Ayan, yung kay Miss Christine, correct na yung kanya, Okay. yung conversion balance niya. Sige po, chance niyo po 'to magtanong. Wag po mahiya, kasi 'pag kay client dapat tayo yung nagtatanong, hindi si client yung magtatanong. Baliktad sa freelancing, tayo yung nagtatanong, hindi yung tayo yung tatanungin. Although magtatanong din si client, 'yan. Wala pong tanong? Naintindihan naman po yung lesson? Dalawa lang po 'yan. So, yan. Sabagay sumunod naman po kayo. Hmm. Nakasunod or hindi nakasunod? Yeah. Yes. Wala daw muna, pero nagtanong, may replay. Hello, Sir Nicky. Ayan, si Yes, may yun si Ryan. replay. Hi, Ryan. Sir, when it comes po sa trial balance, the only option lang po ba is to enter the transactions manually doon sa conversion balances, or do we have an option to upload na lang doon sa zero? Hindi ko pa, ang alam ko meron siyang upload, pero hindi ko pa natatry na hindi ko siya ginagawa kasi minsan yung mga accountant meron silang mga adjustment pang ginagawa. Yun. Yung minsan kasi yung may mga accountant na ayaw nilang sila yung gagalaw. Sasabihin lang nila sa'yo yung gagawin. So, hindi ako nag-a-upload. Ang ginagawa ko, minamanual ko na lang para anytime na may adjustment. Although kahit upload, pwede pa rin naman i-adjust. Yun. Mas nadadalian ako dun sa manual kasi mismo galing sa'yo yung ano yung paano mo siya tinype, saan galing, ano yung pinagbatayan mo, yun. Yun. Pero tingin ko meron siyang upload. Yun. Sige po, may tanong pa kayo? Ito po, coach. Pwede po ba makahingi ng files? Hindi ko po kasi na-download yung iba po. Sige, ano natin sa Discord I mamaya. think, Sir Nix, pwede nyo pong ibigay sa akin and then lalagay na natin siya sa portal para nada-download nyo na po agad. Okay, sige, okay. Yun po. Sa Lahat po ng mga portal. hindi nakasunod kanina, pwede nyo pong, that's the power of replay. So, pwede po kayong mag-pause habang ginagawa nyo po yung kailangan gawin. So, makakatulong po talaga yung replay. Yun, may tanong. Ito po, automated po ba ang invoice number kapag manually kini-create ang mga invoices? Yes, automatic siya. Pag bagong setup, magsisimula siya sa number 1, pero pwede kayong pwede niyong baguhin yung numbering. No, may invoice settings diyan. No? So, i-discuss naman natin yan 'pag nag-create tayo ng invoice. Pero yan, nababago siya. Halimbawa, ayaw nyo gamitin yung, sa zero kasi, ang default niya, INB, tapos dash, tapos 0001. So, halimbawa, yung client nyo, hindi sila gumagamit ng ganun, o kaya meron sila, halimbawa, meron silang hard copy na invoice, maka-encounter kayo ng ganung client, may numbering doon, pwede nyo rin sundin yun, yung sa hard copy nila. No? So, na-e-edit yun, yung template ng invoicing. So, ituturo naman natin yan sa sunod na session. Yun. Ito po, yung gagawin po ba namin na exercise dito, pwede ma-consider na working experience sa resume? Yes po, kasi actual nyo itong gagawin eh. Yun. Marami nang gumawa nito. No? Kasi actual nyo naman po siyang ginawa, actual nyo siyang, pwede nyo pong gawing portfolio. No? Kasi ako nag-start din ako sa ganyan eh. Wala naman ako experience eh. Paano ko nakakuha ng client? Ang ginawa ko, lahat ng practice ko noon sa QBO tsaka Zero, ini-screenshot ko lang. Tapos, hindi mo naman kasi ipapakita yung data eh. Iba-blur mo yan. Ang mahalaga, makita ni client, marunong ka mag-generate ng profit and loss balance sheet. Alam mo yung conversion balance. Takpan mo lang yung mga data kasi points din yun sa client eh. Alam nila, kasi minsan, di ba, yung iba, hindi naman, ayoko magsalita ng anong tamang term. Gusto natin magaling, di ba, minsan. Nakalimutan na natin i-blur, minus points yun sa client kasi confidential yung mga data nila. So, points yun. Kapag blur natin, nagpakita lang natin na marunong tayo, ganito yung process, pero mga naka-blur, points yun sa client. Kasi, alam na nila na
iniingatan natin yung confidentiality ng data. Yun. So, yun, pwede nyo yun gamitin. No? Upload nyo yun sa Upwork or kahit anong platform na kung saan kayo kumukuha ng client. Yun po. Sige po, Ayun. may tanong pa kayo? I think wala nang tanong. Sige po. Yun po, yun, dun lang natatapos yung session natin. I think si Miss Ruth pa merong i-announce. Ayan, sige. Pwede ko po ba malaman kung nakasunod na po ba kayo sa ating bagong portal natin? Kasi yung iba, I think nahirapan pa. So, if ever po na nahirapan kayo at hindi nyo talaga ma-troubleshoot on your own or you asked for help na sa inyong mga batchmates pero hindi pa rin, pwede nyo po akong i-direct message sa Discord para mas matulungan ko po kayo. Gentle reminder lang din, please refrain from asking help sa mga channels. Kasi po, hindi talaga, kumbaga, kung sense of urgency na siya, hindi po talaga namin makikita agad-agad. Or mas mabuti pong naka-direct message talaga siya para ako po talaga yung napapadalhan ng message. Ayun. Can I see a raise of hand po dito sa reaction button kung meron pang hindi nakapasok sa ating bagong portal? Para lang aware po ako kung ilan pa yung hindi nakapasok. Kasi tinitingnan ko po yung nakapasok na. I believe 74 pa lang po yung nakapasok. So, kung 200 plus po yung nag-enroll, medyo marami pa pong nawawala. And ayoko po kayong maiwanan. Kaya tinatanong ko po ngayon kung okay na ba? Yan. So, dalawa lang po ba? Si Sir Julius and si Miss Rosel? The rest po ba ay nakapasok na? So, para makita nyo po yung, ano niya, bigyan ko lang po kayo ng overview. So, ito po siya. So, exclusive lang po ito sa booster level 1 and 2. And then, pag kinlik nyo po yan, for example, ito, this is our first session about basic accounting. Just in case, hindi nyo po makita, no? So, ito yung video na papanoorin nyo po, yung replay. And then, under ng files, nandito po yung mga quizzes. So, wala na pong magtatanong saan po yung quiz, saan po nakalagay. So, for your information po, nakalagay siya dito under sa files. Then, pag kinlik nyo po yan, madali lang yan kasi nada-download nyo po yan agad. Ayan, parang ganito. Ayan. Gentle reminder lang din, kayo po yung mag-check ng inyong quiz. So, if yung tanong nyo po saan po isasubmit, hindi nyo po isasubmit. Kasi po later on, maglalagay pa rin kami ng isang file dito for answer keys. Ayun po. So, tuloy-tuloy po yan. Nandito si Basic Accounting, si QBO, and Client Getting. Sa Client Getting, sa Monday pa. Ayan, may mga steps din dito, paki-follow po. Ayan, check the master list, baka wala po yung pangalan nyo dito. And then may mga instruction po yan sa loob. If you can support our channel, much better, YouTube channel. And nandito din po yung mga general rules na dapat nyong basahin. So, yan. So, ngayon, dalawa pa lang. Kasi ngayon pa lang yung 0, yung client getting natin on Monday. So, I think that's it. Lahat po ng mga nahirapan, yan, Sir Julius and Miss Rosel, please check. Ayan, or message me sa Discord para po matulungan ko po kayo. Also, yan, Miss Jovelyn. So, at least 3 lang yung hindi pa talaga nakakapasok. May inaayos lang po ako sa system. Later on, pwede na rin ako mag-send ng email sa inyo every time. So, medyo busy lang kami for 30-day challenge. Pero, ayun po, rest assured naman na nasa listahan namin itong mga task na ito. Ayun, I think that's it. Thank you so much. Message nyo na lang po ako sa Discord para... actually, meron na akong tutorial kung paano, nandun sa video. Panoorin nyo lang yung video, 5 minutes lang yon, mabilis lang. Panoorin nyo lang po kung paano ko ginawa.
kung hindi nyo po talaga ma-troubleshoot on your own, that's the time na you can message me sa Discord. Pero for now, paki-troubleshoot nyo muna on your own. Then pag hindi nyo na kaya, ipasa nyo na po din sa akin. Ayun. And then see you po ulit on Friday 2 p.m. for, of course, for zero. Wala pong, ang magiging assignment nyo po is yung diniscuss po ni Sir Nicky kanina. And then dun sa files na kailangan nyo po, katulad nung pinakita ko sa basic accounting, nandun na po yung files, ita-download nyo na lang po. Ayan, please type 11 if that is clear. Ako may tanong pa ako, last na lang. Kaya pa po ba? O overwhelming na? Walang sumasagot. Kaya pa po? Ay, nagsabi, bitin pa nga eh. Sino yon? Si Sir Ryan. Okay. Hintayin mo, next week. Apat na next week. Okay. Ayan. So, siguro magtatapos tayo sa pag-i-encourage ko sa inyo na, okay, nandito kayo for first week. See you on second week. Hanggang matapos natin ito. Hindi naman po siya mahirap, 'di ba? Complete din yung ating mga kailangan. So, babalikan nyo lang talaga and nasa sa inyo po ang susi na para pag-aralan nyo po ng mas mabuti. Ayun, kakayanin. Yes, kayanin nyo po yan. Just to encourage din, siguro first booster session ata yun, Sir Nicky, no? Di ko na matandaan yung pangalan niya. Pero lahat ng mga nasa booster, sometimes nagkaka-client na talaga sila on their own. Yung Actually, sinasabing portfolio about zero, ginawa lang nila yon. That's, kumbaga, kinompile, nagkaroon ng discovery call, after nun, may client na. So, ano lang talaga natin, mag-move lang talaga kayo. Di ba, Sir Nix? I don't know kung sino yun eh, kung sino yung bumalik Madami sa'yo. Miss Ropa. Madaming nagka-client. Okay. Pagka sa zero, Australian, Okay. puro Australian. Mas magagaling na nga sa akin eh. Kaya lang busy, hindi natin mahugot magturo eh. Yun. Ayun. So, Kaya coming kaya from your rin. instructor, magaling na. Marami ng client. At ano na, busy na talaga sila sa mga client. So, later on, iiwan nyo rin kami, pero nandito lang kami. And syempre, proud kami kapag nangyari man yun. Ayun. Sige po, maraming salamat. At Salamat. see you on Monday for client getting session. 7 p.m. Alright? Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po. Happy Tita Friday. Tits. Thank you po.